welcome po ulit sa aming bagong YouTube channel. It's me again, Miss Geraldine Villarasa. Andito pa rin po ako sa Santa Elena, Camarines Norte. Meron pa rin po akong ilolocate na isang property. Siya naman po ay 2 hectare. Ito pong 2 hectare na to is along Barangay Road po talaga. Ayan, yan pong natututukan na yan ng aking camera. Yung po yung Barangay Road na katabi mismo ng property. Mula po doon sa highway hanggang dito po sa kinatatayuan kong to, hanggang dito po sa property, 3 kilometers din po ang layo niya. Then ang property po ay left and right ang nahagip ng area. Kumbaga po ay dumaan po ang Barangay Road dito mismo sa property. Then, yung pong kabilang side na yan, yung may garahe na yan at babuyan na yan na ilang pitak, meron po diyang nadala na nasa 1,500 square meter. Ayan po, makikita naman po ninyo, may mga saging at mga nyog pa rin po sa side na yan. Then, ang frontage niya po dito sa Barangay Road, nasa 80 meters po ang lapad niya. Okay po, tara po at papasukin po natin yung area para po maipakita po natin sa inyo kung ano po ang laman nito. Then ayan, may hardwood na po sa side na yan, dyan po sa may 1,500 square meter. Meron po siyang Jimilina. Then ito po yung sinasabi ko sa inyo na babuyan. Ayan po siya. Bali po pala siya ay 2 pitak. Pwede na po itong lamanan ng mga 4 na pirasong biik para po maalagaan. Kada isa pong pitak, 4 na pirasong biik po siya. Then, ayan po, may mga San Fernando po dito sa gilid na to. Yun naman pong about sa kuryente, meron pong kuryente dito sa area. Ayan, dyan po sa side na to, ayan, may pangilan-ngilan pa rin po siyang nyog. Then yung pong property ay may kasama po siyang bahay. Ayan po, ikutin po natin yung bahay na kasama dito sa bentahan. Ayan po siya. Ayan, yung bahay po niya ay sementado po talaga. Then ayan, napakaganda po ng style niya dito. Kayo na lang po ang bahala kung ito ay patataasan po ninyo yung bubong niya. Then ayan, meron pa rin po ditong mga dalanghita sa side na to. Okay po, tara po dun sa kabilang side. Papasukin po natin yung maraming nyog. Ito naman po yung pinakang malaking parte ng lupa ng 2 hectare. Kasi yung pinakita ko po sa inyo kaninang may babuyan, yun po yung 1,500 square meter lang nadadala dun sa kabilang side. Then ito naman pong pinupuntahan natin na to, ito pong binibidyuhan ko, ito naman po yung pinakamalaking side. Yun po ito sa may bahay na binidyo ko kanina. Ayan, marami pong pinya sa panggilid niya. Yan. Yun, no? Ang ganda po dito sa loob. Ayan, ang mga nyug niya po, mga bagong tanim pa lang siya. Yan po pati yung mga nyug na kulay pula. Then ayan, may mga dalandan dito sa side na to. Mga halos bagong tanim pa lang po yung nyug niya. Talagang matagal pa po ninyo itong mapapakinabangan. Napakalaki po ng advantage ng malinis ang property. Kasi tingnan nyo po, ang ganda pong tingnan pagka malinis siya. Hindi po kagaya ng ibang property na iba-vlog natin na sobrang rungis or sobrang damo. Ito po napakaganda po niya. Napakaaliwalas pong tingnan ng area pag ganito po kalinis ang area. Okay po. Ito naman pong side na to, paslope naman po siya. Yan. Konting-konti lang naman po. Yan, yan pa rin pong babang yan. Kasama pa rin po yan sa property. Mga nyug pa rin po siya na mga bagong tanim.
Yan, may kable po ng kuryente dito sa loob ng property. Saan kaya ako pwedeng bumaba? Ayan po, ito pang side na to. Kasama pa rin po yan. Then may mga saging pa rin po dito sa bandang to. Sa totoo lang naman po, madalas ko po sa inyong binabanggit na maganda po yung property na medyo pa-slope. Kasi pag umuulan, ang tubig po niya ay pababa. Lalo na po kung itong side na to ay inyong tataniman, lalagyan nyo ng gulay. Pinakamaganda po dito ay lagyan ng mais or taniman ng luya. Hindi po talaga siya mabubulok yung luya kasi bumababa po ang tubig pag umuulan. Diretso po dito sa labak na to, dito sa side na to. Ayan po siya. Ayan, yung iba pong mga nyog, mga namumulaklak pa lang. Then yung iba may mga bunga na. Then karamihan po sa kanya ay wala pa pong bunga or hindi pa po namumulaklak. Mga bagong sibol pa lang po ba sila. Pero po ang kagandahan nga po niyan, matagal nyo pa po siyang mapapakinabangan pag ito ay namunga na. Ayan, ito pong side na to, ito po ay pa-slope. Yan. Yun nga lang po, ang kagandahan po ng area na to, ng property na to kasi along Barangay Road po siya. Then sementado pa po talaga yung tapat niya. Then dun po sa taas ay flat. Nandun po ang kapantayan niya. Dito po ay medyo umislope sa side na to, dito sa loob na to. Yan, dahan-dahan po ang inyong lingkod kasi baka madapa. Kailangan po nating ikutin. Medyo marumo na po dito. Hindi ko na po siya mabababa ng husto. Ayan, makikita naman po ninyo. Namumunga po ito. Yan, may pangilan-ilan pong namumunga na mga nyog. Then, ito pong side na to, linisin na po siya. Hindi po katulad nung nasa bungad na malinis po talaga siya. Etong pinakang likod niya ay marami po siyang cover crop na tinatawag. Yan, ayan po ang buko. Kung may itak sana tayo, tuyo. Side na yan, ayan. Property pa rin po siya. Kasama pa rin po siya sa 2 hectare. Hindi ko lang po kanina natanong yung kasama namin kung yung pong Barangay Road na nasa gitna ay nabawas na po doon sa 2 hectare ng property. Ilalagay na lang po namin sa details yon kung yun po ay nakat na or hindi pa. Ano po? Napakaganda po nitong side na rin na to. Oh. Okay guys, nandito naman po ako sa kabilang side ng property. Dito pa rin po ito sa 2 hectare. Ayan, makikita pa rin po natin ang mga dalanghita dito sa side na to. Then may Indian mango. Then ito po, napakalaki pong puno ng antipolo. Yung isang tao po na yayakap ay sobra pa. Ako lang pa ang yayakap dyan sa puno na yan. Ayan, Indian mango pa rin po sa side na yan. Then dito po ay umislow pa rin po ang property. Then dun po sa dulo na yon, ayun, meron pa rin po siyang mga dalanghita. Then dito po sa side na to, ayan, napakarami po niyang guyabano. 1, 2, 3, 4, 5. 6 na puno po ng guyabano dito sa bungad. Dito po na ito sa may bahay. Ano po? Then ang tubig po nila ay ayan. Doon po sila tumukuha ng tubig sa baba. Then umaakyat po dito. Ito po yung likod ng bahay na binidyo ko kanina. Ayan po. Then mga
Indian mango pa rin po dito. Then ayan, kalamansi dito sa side na to. Ayan, guyabano pa rin sa side na yan. Then ayan po, mga ano pa rin po siya, dalanghita. Then ito, umislow po siya dito sa side na yan. Mga dalanghita pa rin po ang nakatanim dyan sa paikot na yan. Napakadami po ng dalanghita dito. Sa bagay, dito po sa Santa Elena, talagang ang pangunahin po nilang pananim dito is dalanghita. Dito po kumukuha ang mga biyahero sa lugar na to para i-deliver sa Balintawak at sa Divisoria pagka po season po ng mga dalandan. Ayan po siya. Paslow po dito sa side na to. Dito po pala sa baba, napakarami pong puno ng dalanghita, oh. Ayan. Ang tubig po niya is bukal. Makikita naman po natin, ayan yung hose. Papunta po yan doon. Ayan, sa pinagkukuhanan po ng tubig. Then umaakyat po doon sa bahay kanina na binidyo ko. Doon po sa may gilid ng kalsada. Ano po? Then ayan, dalanghita pa rin. Then ito pong isang ito ay antipolo pa rin. Then kagaya po kanina, doon sa kabilang side, ang mga nyug po dito ay maliliit pa rin. Kumbaga po ay mamumunga pa lang po siya or mamumulaklak pa lang po siya. Marami-rami din po pala yung hardwood. Marami-rami din po palang antipolo na nakatanim pa dito sa property. Kasi ito, sa side na to, meron pa. Then ayan, then etong side na to. Then yung kanina doon sa may bahay na lagpas po isang yakap ng tao yung laki niya. Then ayan, mga dalanghita pa rin po dito sa babang to. Then ayun, may langka po doon sa side na yon. Yun po ang nakikita ko, mga fruit bearings. Ayan po siya, oh. Medyo bababain pa po natin ng konti. Ano po? Para po makita po natin doon kung ano rin po ang kalagayan ng lupa. Medyo po pumantay na po siya dyan sa may babang yan. Yan, maganda pa rin po yung kalidad ng lupa niya. Katulad po rin kanina nung aking glinag na una, dito po sa Santa Elena, mabuhaghag din po yung kanyang lupa. Kaya po, ibig sabihin yan, ay mataba po ang lupa dito sa area. Yan pa rin po. Konting pasada pa rin po natin ng video para makita po ninyo ang kagandahan po ng property. Ayan po siya. Yan po ay umakyat po ng konti. Yun nga po, sabi ko po sa inyo, ang property po ay medyo talibis dito po sa side na to. Ayan po. Parang yung iba pong mga nyug dito is mga dwarf, coconut dwarf. Kasi yung dun po kanina sa kabilang side, mabababa pa lang po siya pero may mga bunga na. Ito po, may bunga na rin po siya, oh. Itong maliliit na to. Babalik na po tayo doon sa pinanggalingan natin kanina. Ano po? Yan. Kasama pa rin po yan sa area. Ito po, yan, mga dalanghita pa rin. Okay guys, sabihin nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Santa Elena, Camarines Norte. Along Barangay Road, mula po sa highway hanggang dito po sa property. Nasa 3 kilometers po ang layo niya. Then, ang kanya pong frontage sa Barangay Road ay nasa 80 meters. Left and right po ang property. Then, may dalawa pong pitak ng babuyan and may isa pong bahay na kasama
Napakarami po niyang fruit bearings dito sa area. Tulad po ng mga dalanghita. Yun nga po, madalas ko po sa inyong sabihin, kanina po binabanggit ko sa inyo, na ito pong lugar na to, dito po ang pinakang maraming tanim na mga dalanghita. Dito po nangunguha ang mga biyahero or namimili na idinideliver po sa Manila. Then ang property po ay medyo pa-slope dito sa likod. Then dun po sa harap ay flat. Then ang mga nyug po niya is mga mabababa pa. Matagal pa po ninyong mapapakinabangan. Then ang hardwood naman po niya kaninang nakita ko is Antipolo at saka Jimilina. Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po ako maglalambing, paki-like and share po ng aking mga video. And paki-subscribe na rin po ng aming bagong YouTube channel. Thank you po for watching!